Padayon ta sa paminaw sa iyahang mga pulong nga mudugang kadasig kanato. Sa Acts 1:1-14, uning teksto sa Biblia nga nagpadayag what happens after Easter. Ang celebration sa Easter importante, pero mas importante gayud ang inigkahuman sa Easter. Tungod kay dako kaayog epekto sa kinabuhi kining pagkahuman sa Easter Sunday, pagkahuman sa pagkabanhaw ni Jesus. Ug mao kana ang mahimo gayong importante sa tanan, mao kana ang mag-count sa atong kinabuhi, the significance of that Easter Sunday sa pagkabanhaw ni Jesus. Mao nang si Paul, Philippians 3:10, I want to know Christ and the power of His resurrection. Great power gayud sa atong kinabuhi tungod kay dako gid kinig epekto sa atong pagkinabuhi. Human siya nabanhaw 2000 na katuig ang milabay. Munang tanaw nato karon dinhi nining teksto. Acts 1:8-11, daghay mga mensahe dinhi nga magdasig kanato nga mao kini angay ginato buhaton as we display the reality of His resurrection. Nga makita gyud nga kita naka-experience sa power of His resurrection. Mga panghitabo dinhi nga nagpadayag og mensahe sa iyahang gahom sa pagkabanhaw. Una tanaw nato ang tawag nga His appearing, sa iyahang pagpakita. Diha sa verse 3 sa atong text sa Acts 1. After His suffering, He showed Himself to these men and gave many convincing proofs that He was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Nagpakita si Jesus. This is a post-resurrection appearance. Pagkahuman na, He appeared 40 days. Si Jesus nagpakita. He appeared sa mga tao. Nagpakita siya sa mga babae, kang Mary Magdalene, dili lang sa mga disciples, kundi sa 500, 1 Corinthians 15:6. Kinsa ang mga tao nga iyahang ipakitaan, kadtog yung nagtuo kaniya. Walay gimension sa Bible nga naay nakakita sa iyaha, nga wala mo tuo. Katong mga sundalo, katong mga pariseo, wa gyud kita, di sila kakita. Kaya makakita lang ang katuong nituo ang Jesus. Munang a privilege nga makita si Jesus. Munang ang tao nga close kang Jesus, makakita gid sa iyaha. Mapunas no kinabuhi karon. If we are in close relationship with the Lord Jesus Christ, we will see Him. Blessed are the pure in heart, for you will see God. Munang depende sa closeness. Then He appeared also with a purpose. Nay katuyuan ang iyahang pag-appear. Naagid siya katuyuan nganong nagpakita siya. He appeared to enlighten them. Nagpakita si Jesus aron mahayagan sila. Labi na gyud si Tomas kay di gyud motuo nga buhi siya posible. Pakita ni Jesus to enlighten them that He is alive. Nga buhi siya. Makakita gid sila og mga proof. Pakita si Jesus og proof nga nabanhaw gid siya. To enlighten them, to let them know Him more. Kung nanindot kay ang katuyuan ni Jesus basta mo appear siya, pakita, mo reveal, no? Revelation. Bisa katong sa atong mga kinabuhi karon, He reveals in many circumstances. Nag-reveal siya usay sa sufferings, mag-reveal siya sa iyahang mga pulong, daghang pamaagi ang Ginoo mag-reveal. Mo nang importante, nag-reveal siya, nagpakita ug makita ginato kung naagid ang pagtuo. To enlighten, mo nang mas samot na kailagid sila kang Hesus. Labi na si Tomas, mo nang nisimba si Tomas. Pagkita niya sa buslot ni Hesus dinhi, nisimba si Tomas. Ingana, to enlighten them, to know Him deeper. Then also, not only to enlighten them, but also to encourage them. Kay guol ra bagid ni sila kaayo. Muna ang nahitabo sa Easter Sunday, from sorrow, grabe ang grief diha sa Friday, pagka Sunday, perting lipayan nila. Dako kay diferensya ang ilahang nasinati nga kalipay. Na-encourage sila tungod kay ang pagpakita ni Jesus na anay hope ug assurance. Kanang sure na sila sa una sa Good Friday, daghay doubts, daghay mga confused kay sila ngano tinuod bagyud kaha, pero yan ang tagnaa, na-encourage na sila tungod kay niingon si Jesus sa John 14:19, because I live, you also will live. Kay nabanhaw ko, mabanhaw pud mo. Unang assurance, na-encourage sila sa paglaom ug assured kaayo sila nga one day they will be with the Lord Jesus Christ in glory and honor. They will share His glory. Kanindot nga paglaom no nga papareha kang Jesus in His glorified body and will reign with Him. O maginaingon sa Bible nga, we will reign with Christ. Encourage with kay sila. Muna nakadasig kay nila nga
Perting ninduta gayod kay naatay hope, napagitay assurance nga we will reign with Him. Tungod kay si Jesus napildi na niya tanan. Napildi ang sala, napildi ang kamatayon, napildi na satanas niya nahigayon na sa pagkabanhaw ni Jesus. Og diha makita ang iyahang authority. Siya gayod Ginoo. Siya gayod omnipotent, omniscient, naatanan kaniya. Ginoo siya. Munang naka-encourage sa ilaha. Munang epekto sa atong pagkinabuhi sa iyang pag-appear kanato. Buhi bagid si Jesus. Siya bagid Savior nato. Sure bagid ka sa imong kaluwasan mo nindot kayo. Hindi ka sure, murag di kita dasig. Kaila bagid ta sa iyaha. Kaysa pag-ila nila kang Jesus, nitubo ang ilang pagtuo. Nagtuo na gid sila mo nang makita ni mga disciples paghuman sa resurrection, perting isuga, di mahadlok patyon. Patyon ng isa, mas mo isog noon. Abi nila pagpatay kang James, abi sa mga kaaway pag mapatyan sila, mahadlok na sila musangyaw kang Jesus, mas niisog sila. Mo na ang daghang kayong martir sa panahon sa Acts, that is post-resurrection ni Ginoong Jesucristo. Mo nang mas ni-increase mo ang ilang pagtuo, kay di na gid sila mahadlok. Naa sila'y hope, naa sila'y assurance sa glory nga ilahang maangkon. Mo nang grabe ang ilahang passion, ilahang kadasig diha sa pamuhat ng Ginoong Jesucristo. Una ang una. Inisapiring, mao kini ang atong response. Kung kita gayod, alive si Jesus, nakita ginatos itong kinabuhi. He is alive. Then ikaduha, tanaw to yung ascending. Sa iya na pong pagkayab. Niapir siya sa mga disciples, 40 days, pero katong abot sa tumoy na 40 days, ni kayab na siya, no? Ni ascend na. Ingon diya sa verse 9, after he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Kita nila nga hinahinay saka, no? A wonderful nga experience nga imong masaksihan nga ninahinay saka si Jesus, murag si Superman. Kung makita gid ana sa tinuod nga kinabuhi nga nilupad ang tao, kahibulungan gid kaayo. Nihinahinay saka si Jesus sa ihang pagsaka ug padulong gid siya sa langit. Kung tanaw nato nga nganong nisaka siya, diha ang kamaturan nagikan gid siya sa langit. Gikan man siya dito gid siya mopauli. He ascended to heaven. It is miracles in the presence of his disciples. He ascended asa siya? He ascended to a position of leadership. Paingon siya sa posisyon nga mag-rule, maghari. Asa siya maghari? Maghari siya sa langit. Ingon diha sa Hebrews 10:12. Ingon diha, but when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Pag human niya offered, mo nang gitawag siya high priest. Kay siya ang nag-offered, siya mismo ang iyang kinabuhi gi-offer niya diha alang sa atong mga sala. Og asa siya karon naglingkod sa tuo sa amahan. Ang right hand, it means power. Right hand, it means rulership. Nagdumala, kamot nga naghari, nagdumala gayud. Nisaka siya sa pag-rule. This power nag-serve nga cornerstone of Christian faith. Mao ni ato cornerstone sa Christian faith. Pag-ingon ni Jesus sa Matthew 28:18, all powers, all authority gihatag kanako, nabalik na kanako. Unya as high priest, siya na ang tagpataliwala dito. Naga-intercede kanato sa amahan. Mo nang intercessor. Si Jesus tuwa dito kita ma-bless tungod kay ang blessing nga atong ma-receive, intercession na ni Jesus. He prayed for us. Siya ay nagapataliwala kanato. Sa atong mga sala siya ay makita. Di makita na imong pagkadautan sa justice sa Ginoo. Ang makita niya si Jesus o nang nindot kaayo nga nag-intercede na experience na nga panalangin nga si Ginoong Hesus mong intercessor nat sa langit. He rule, he intercede sa atong makinabuhi. Manong nindot kaayo nga pribilehiyo. Then also he ascended to a position of lordship in our hearts. Asa po siya maghari? Muhari po dyan sa atong mga kasing-kasing. Na kung imong dawaton si Jesus sa imong kinabuhi, mahimo siyang imong Lord and Savior. Unang nindot kayo kumalandungon nga naghari sa itong kasing-kasing. He is our ruler. Munang pagmayong kag Lord, siya gyud ang atong boss. Munang ningon siya, nganong gitawag bang kunin niyo Lord? Nga man di mo nagtuman sa akong mga kabubuton. Pag ingog Lord, siya naghari sa atong mga kasing-kasing. Siya na ang mag-dominate, siya na ang mag-dominar sa atong kasing-kasing aron dili kini mahimo gyung makurap kanunay sa sala. Kung wala ang resurrection, dili pud si Kristo makasulod sa atong kasing-kasing. Unang hilib siya nabuhi aron siya mabuhi usab sa atong mga kasing-kasing. Nag-imbitar nga mopuyo gayud Revelations
3:20. Lordship. Unang ang ato at lamang is kita gayud musubmit sa iyahang lordship. Maghari siya sa atong mga kasing-kasing. Siya bagyod atong ginatuman, siya bagyod ang nagkontrol sa atong kinabuhi. Munay gitawag nga siya ni Saka aron maghari sa atong mga kasing-kasing. Then he ascended with a purpose. Siya ni kayab sa langit kay naay katuyuan sa iyang pagkayab. Unsa kini nga katuyuan? So that he can live in us and through us. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Aron siya makapuyo sa atong kinabuhi o siya pod mapadayag sa atong mga kinabuhi. Munang kita nahimong channel sa iyahang expression ngadto sa kalibutan. As He expresses Himself to the world, mailhan siya sa iyang pagpamuhat o sa iyahang gugma, kita nahimong instrumento. Puyo siya kanato aron siya makita pinaagi kanato. Kita ang mao ang kamot, lawas o gatiil sa Ginoo nga mo reach out sa kalibutan. Muna ang katuyon nganong nisaka siya. Mo ganin niingon si Jesus nga pag wala nako, mas greater ang inyong mahimo kaysa kuha. Kay kung ako lang, asa ra ko kutob manangyaw, diri ra ko kutob sa Jerusalem. Kay di man ta pariha sa naigahom nga mulapos-lapos, tabuk-tabuk bisag asang nasod. Limited pa man siya sa iyahang body. Mo nang ingon siya nga greater no mahimo ninyo kaysa kuha. Kay ngano kamo tanan no makadungog, makaangkon sa mensahe sa kaluwasan. Mo nang He ascended with a purpose nga mag-live gid siya sa atong kinabuhi aron siya makapamuhat pinaagi kanato. And pinaagi gayod sa balang espiritu. Munang mahimo nato ang tanan pinaagi sa balang espiritu. Muna ingon siya sa verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." So makita nato diha nga sa iyahang pagpuyo sa itong kinabuhi, mao kana ang pagsulod sa balang espiritu nga ni usab kanato. Nga muhatag kanato power. Munang ang Kristohanon gamhanan gid kaayo. Gamhanan siya tungod kay ang power sa Holy Spirit sa iyang kinabuhi. Kung tanawon nimo ang Acts, tibuok Acts kung basahon nimo gahom sa balang espiritu. Sila na nga usab munang ang gahom sa pagpuyo ni Jesus sa atong kinabuhi pinagi sa balang espiritu, converting power. Mausab yun ang mga disciples, lahi na kay ilang kinabuhi kay sa una. Nangausab yun John og si James nga sons of thunder, mga isog, di naman kayo isog. Si Peter nga talawan, di naman mahadlok mamatay. Dako kayo kalahian ng ilang kinabuhi. Tungod kay na-convert gyud sila, diha gyud ang naghatag gahom niya na the power of His resurrection. Mo na ang gahom sa pagkabanaw ni Jesus, kay mo na'y nag-empower kanila, nga mahimo silang ma-change. Kaniadto ang balaod wa gid ka-change sa tao. Sa Old Testament di ka-change. Walay gahom ang balaod maka-change sa tao. Why gahom ang balaod maka-change sa heart? Only Jesus, and it is the power of His resurrection. Nga mupuyo siya sa atong kinabuhi. Mo-change sa atong mga kasing-kasing. Mao nang converting power and also conquering power. Through the Holy Spirit sa atong kinabuhi, sa kinaya ni Kristo, nga naa ka nato, overcome nato ang tanan mga problema sa kinabuhi. Mga pagsulay, mga trials, mga temptations, hardships in life, discouragement, fear, kahadlok, makunkir na, mapildi na, pinaagi sa gahom sa iyahang pagkabanhaw sa atong kinabuhi. No, when we encounter the risen Christ, mausab gyud ka og mahimo kang gamahanan because you encounter the resurrected life of the Lord Jesus Christ. Mo nang He ascended with a purpose, and that purpose siya magkinabuhi ngani kanato. Mo nang pangutana, naana ba gyud ba si Jesus atong kinabuhi? Nagafunction ba gyud siya nga in a position of leadership and power sa atong mga kinabuhi, or kita ra ba gihapon? Nausab ba ta or nabatay mga kadaugan? Then ang purpose pod is to make us witnesses. Ingon diha sa atong text sa 8, ingon diha, "And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Munang purpose sa iyahang pagkayab. Purpose niya is He can live in us and through us, and also He will make us witnesses. Kita mga saksi. Munang kita gitagaan gid aning Great Commission. Go and make disciples of all nations sa Matthew 28:19 to 20. He provided us with power, and that is the power of the Holy Spirit to carry the Great Commission. Mo nang kita gayod witnesses, kita gayod sa atong kinabuhi diha gyud mag-agad ang pag-ila sa tao
kung kinsa ug unsa ang Ginoo. Kay kita testigo. Ang testigo sa korte mao nay dako kaayo nga makatabang gyud nga masulbad ang kaso kay ang ebidensya naa diha kaniya. Mao man nakita ebidensya. Unsay nahitabo sa tong kinabuhi, na convert ba ta? Na concur ba nato makalisod sa kinabuhi ug mga kabalakag kahadlok? Ebidensya ta. Ug mao nay makapausab sa kalibutan. Unang his purpose sa atong kinabuhi is to be a witness, a living manifestation of his character. Nga ang kinabuhi ni Jesus makita gyud ang iyang kinabuhi nga selfless, kita ang sacrificial na kinabuhi, nakita gyud ang matinud-anon nga pagserbisyo. Mao kana ang tao nga na-resurrect. Una ang pangutana sa atong kinabuhi, are we living today nga He is Lord and example for others nga mahimo gayong salamin kung kinsa si Jesus. We are witnesses. And lastly, tanaw na to usab ang His approaching. Dakog mensahe usab kini. Ingon diha sa verse 10 to 11, ingon diha, they were looking intently up into the sky as He was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. Munang iyahang pulong diha, gipadayag sa duha ka tawo nga ni kalitlag butho, samtang ang mga disciples nagtan-aw ra gyud Hesus nga hinahinay kaya nya hinahinay kawala, pero sila nagtanga ra gyapon, nagtan-aw, wondering, no, filled with awe and wonder nga grabe gyud ang pagkayab ni Jesus sa kahibulungan gyud kayo. Pero unsa ingon sa angel diha, nganong nagdugay mo diha? Why you stand gazing? Sig tan-aw sa langit nga the same Jesus nga nikayab, the same Jesus nga manaog, visible. Mo nang ituo kita nga visible return of the Lord Jesus Christ, the same. Makita siya manaog kay dinhi ang gibasihan nga the same. Kung unsa ang iyang pagsaka, mao sa ang iyang pagnaog. Kini nagpadayag nga mubalik gayud si Jesus. He is coming. Mubalik siya. Mo nang dili sila mag-focus sa sky. Bali na ang ilang focus. Focus na for His coming. Tungod kay ang approaching sa iyang coming is inevitable. Di gid na malikayan. Mubalik gid siya. Mubalik siya nga dili na siya savior. Kay sa pag-anhi niya sa Christmas in humility, karon mubalik siya as judge. Maghuhukom na. Mo nang ikaduhang pagbalik ni Jesus, siya maghuhukom nganhi sa mga katawhan. Mo nang the second coming angay preparahan. Ang iyang pagbalik ang ayan preparahan. Tungod kay sa mga unbeliever, alaot gyud kay paingon sa kinabuhing lunlun kasakit ngadto sa impierno. And for the believer, usab diha ang takna sa paghukom sa atong mga buhat, kay diha magbase ang atong mga rewards. Kana nga takna preparahan gyud kay di gyud na malikayan. Moabot gyud na sa atong mga kinabuhi. Either karon or unyang gabi pwede ta mawala ning kalibutan na, and we will face judgment. He is perfect God, di gid na siya mamakak ug di gid na siya mausab. Mo nang di malikayan gayud ang iyahang pagbalik. Dako kinighagit sa tong kinabuhi nga naatay accountability nga pagahimuon. Sama sa pag-ingon diha sa mga tao, ingon siya, why stand gazing? Nganong sige pa mamugtan-aw diha. Naamoy accountability. Na-encourage naman mo, na-empowered naman mo, na-provide mo tanan perting lipaya, na-witness niyo sa ang wonder sa Ginoo, ang iyahang pagkaginoo, kinsa gid sa inyong kinabuhi. Then there are works to be done. Mo man tong gibili niya. Go and make disciples of all nations. Mo man nang gibili ni Jesus kanila. You are my witnesses. So ang hagit karon nga accountabilidad sa mga nituo kang Hesus, mao gayud ang pagtrabaho alang gayud sa paghimo og mga disipulo. Pagdala og kalag kay mao gina ang dako gayud sa iyang kasing-kasing. Mo na ang sentro gayud sa iyang kasing-kasing. Mo na ang buluhaton gayud nga number 1 sa iglesia, that we are going to invest while waiting. We are not here just to watch and wait. We wait, we work, no? We invest our time, talent, and treasure for His business, kingdom business, no? O dili material nga business. Karong nga panahon na daghay mga churches nga ang focus prosperity. Mo nang daghay mga churches nga ang ilahang mga mensahe, blessing, blessing, blessing. Panalanginan mo sa Ginoo, panalanginan mo materially, udaghan ang inyong kabtangan, kwarta, bali na. Dili na ang work while waiting, work, no?
while waiting, worship. While waiting, witness. Dili lang while waiting, always wondering. Sige laghangad sa langit kung kano siya mubalik. While waiting, kita gayud maga-work, witness. And kita gayud maga-pangabudlay. Si Jesus naghagitid kanato niya na invest diha sa iyang gingharian. Daghan kayo og buluhaton sa gingharian. And his approaching is unpredictable. Wagi mahibalo. Di gid siya pablo kanusa. It will be sudden, kalit, and unannounced. Dili ma-announce. Dili siya mag-announce nga mabalik siya. It means there is urgency. Naagi urgent yun kaini nga mga buluhaton. While waiting, kayong kining buluhaton nga urgent kayo sa itong kinabuhi. Nga kining witnessing and telling the lost must be our priority. Kinig yun dapat ang prioridad sa atong kinabuhi. We must be busy. Nini nga buluhaton. Nga dili yun mag-waste of time tungod kay wala kita kay balo kung kanus siya mo balik. And many people mamatay kada adlaw nga wala kaplag og kaluwasan diha kang Ginoong Jesucristo. Wala gyud mausik nga panahon. His time is approaching sa iyahang pagbalik and we must prepare for that. And while waiting, kita gayud busy diha sa iyahang mga buluhaton sa iyang gibilin kanato nga go and make disciples of all nations. Unang nindot kay kini nga hagit sa itong kinabuhi. We are Easter people living in Good Friday world. Meaning Good Friday world, katong Good Friday puno sa kabalaka, kahadlok, sakit, bugat, kasing-kasing. Grabe ang losses, mistakes, trouble, world of self-centeredness. Mga tao sintro ragyod silang kaugalingon. Sa ila ragyod na isintro ang ilahang kinabuhi. Diha ragyod nakulong ang ilahang kinabuhi. Anxiety, unknown, uncertainty and doubts, but we are Easter people. Kita mga katawhan nga kinahanglan stop living in the Good Friday world. Ug dako kay ni nga hagis atong kinabuhi nga diin kung kita maka-experience gyud sa power of resurrection like the apostles, like mga disciples, passionate gid sila kaayo. Malipayon gid sila kaayo. Isog gid sila kaayo. Dasig sila kaayo. Wala gyud oras sa ilang kinabuhi nga sila nagbasol mas dako pagyod no. Matingaragi ka sa mga disciples nganong ni mga tawhana nga namatay na ang ilahang master ni samot man hinuon ni kadaghan ug ni samot ka isog ug kadasig. Unsay naghatag kanila ni ana nga motivation? It is the power of Christ resurrection. Why makababag, why magdili maka-apekto sa ilang kinabuhi kana maginagmay nga butang. For them always gayod nindot si Ginoong Jesucristo kay nasinati ginila ang kanindot niya, ang iyahang gahom, ang iyahang gugma nga nasabta nila katong wala na si Kristo ug sila gayod malipayon nga every day sa ilang kinabuhi the word is always fresh. Mga pulong ni Jesus always fresh nga na kanila. Dili sila kapuyon magsimba. Kita simba na pod. Kapila man ta magsimba sa kaadlaw pag Easter. Kung kita naka-experience sa resurrection life of the Lord Jesus Christ. No music too loud sa pagsimba. Kaya uban karon kapoy magsimba nang sabok man kaayo. Lain naman ang simba ron piting samuka na. Di ka madisturbuhan na because every word basta gyud pulong sa Ginoo. And also there is no message too long. No kayo say kita mensahe dugayo mensahe kapuyon magsigling ko diri. Walay mensahe too long for us to hear. Piting ninduta gid kanunay ang pulong sa Ginoo paminaw. And there's no work too hard for us to do. Wala gyud trabaho nga alang sa Ginoo nga lisod kaayo himuon alang kanato. If we experience the power of the risen Christ. Let us pray.